Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ikaw ang aking dala sa gabing madilim. Ikaw ang Maawa kayo, gusto akong patayin ng manugang ko. Magandang araw at ito na nga tayo sa ating pinakaabangan tagpo sa abot kamay ng pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala, sa bahay ni Carlos at Lynette habang tinutulungan si Lynette sa pagluluto ni Dr. Katie, ay bigla naman dumating si Carlos at tinawag si Lynette para kausapin. Sa labas ay nagtalo ang dalawa dahil kinagalit ni Carlos kung bakit hindi niya ipinaalam na isinama niya si Katie sa bahay nila. Nagulat naman si Lynette sa sinabi ni Carlos. Sabi ni Lynette nagpatulong naman lang siya magluto dahil hindi niya kakayanin mag-isa at yun lang naman yun. Sabi ni Carlos, misita nila ito at kung bakit niya ito pinagtatrabaho. Ipinaliwanag naman ni Lynette na hindi niya ito pinilit at kusa niya itong tumulong sa kanya. Naitanong ni Lynette kung bawal ba siyang magdala ng kaibigan sa bahay nila. Samantalang siya din, ginulat niya si Lynette na walang kaalam-alam na may pa-dinner pala siya sa mga kaibigan niya sa bahay nila. At gusto niya pang ipagluto ang mga ito at hindi naman siya nagreklamo. Nagalit si Carlos dahil ibinalik sa kanya ni Lynette ang sinabi niya. Ang sa kanya lang naman ay dapat kilala niya ang mga tao na pinapapasok niya sa bahay nila. Sabi naman ni Lynette, kaibigan naman nila parehas si Katie at alam naman nila na mabait siyang tao. Ikinagalit ni Carlos ang sinabi sa kanya ni Lynette. Hindi daw yun ang point niya. Ang sana sinabi niya sa kanya, Lynette, kung nahihirapan na siya at hindi na lang niya itutuloy ang dinner at tatawagan niya na lang ang mga kaibigan niya at i-cancel na lang ang dinner nila ngayon. Pinigilan naman siya ni Lynette na huwag niya itong pag-awayan. Sabi ni Lynette na gusto din naman niyang ipagluto si Carlos at ang mga kaibigan niya kaya ginawa niya ito ng paraan. Humingi ng sorry si Lynette kay Carlos at hindi na nasabi na pupunta si Katie at nangako na si Lynette na hindi na ito mauulit. Sabi naman ni Carlos ano pang magagawa niya, andyan na yan, alangan naman paalisin niya pa si Katie. Kaya nilambing na lang at nagsorry na lang si Lynette kay Carlos na sa susunod ay ipapaalam niya na kung sino ang mga pupunta sa bahay nila at sinabihan niya na wag na siyang masungit at may dinner pa sila mamaya. Sa kabilang dahon naman nagawang itakas nila Moira si Don Pepe na walang nakakakita sa kanila kahit na yung driver na si Oha ay nalusutan din nila. Kaya dali-dali nilang inilagay si Don Pepe sa trunk ng sasakyan nila habang si Annalyn at Regan ay patuloy pa din sa paghahanap sa lolo Pepe niya. Nakita nila si Oka at tinanong kung saan si Don Pepe pero hindi din ito alam at sinabi ni Annalyn na 2 oras na sila nag-aantay pero wala pa rin itong paramdam. Nabanggit ni Oka kay Annalyn na pumunta talaga ang lolo niya dito para kitain si Moira. Pagkatapos nilang mag-usap ni Zoe sa Apex, kinatuban si Annalyn na baka alam ni Zoe kung nasaan ang lolo Pepe niya kaya tinawagan niya ito. Natalanta si Zoe na makitang tumatawag si Annalyn. Hindi alam ni Zoe ang gagawin kaya sinabi ni Moira na i-reject niya. Pero hindi pumayag si Zoe at baka mahalata sila, kaya sinagot niya ang tawag ni Annalyn na pagalit. Tinanong siya na Annalyn kung nasaan siya, pero nagsinungaling si Zoe at sinabing nasa Apex siya, at hindi niya alam kung nasaan ang lolo Pepe niya. Sinabihan siya ni Annalyn na kausapin niya si Moira dahil nararamdaman niya na kasama nito ang lolo Pepe niya. Nagalit naman si Zoe dahil pinagbibintangan niya ang mami niya, at ang alam niya lang pagkatapos nilang mag-usap ay nagpunta ang lolo niya sa hotel. At binabaan niya si Annalyn ng telepono dahil may pasyente daw siya, kaya lusot na naman si Zoe kay Annalyn. Samantala, sobrang nag-aalala na si Annalyn sa lolo Pepe niya na kung nasaan na ito. Ginawa niya na ang lahat ng paraan para makita niya ito. Naitanong niya na sa security management pero wala din silang naibagay na impormasyon sa kanya. Nakita ni Annalyn si Balahadja habang kausap nila ang security kaya sinundan niya agad ito. Naabutan nila si Balahadja at nakilala siya ni Regan na siya yung pulis na napagtanungan nila noon sa pagkakadisgrasya ni Dr. Tanyag. Naalala din ni Annalyn na siya yung pulis na nagsabi sa kanya na wala sa kanya ang CCTV, pero alam niya na nasa kapatid niyang si Zoe. Sinabihan siya ng dalawa kung ano ang kinukunto nila sa kanya at kung may problema sila sa kanya. Nagtanong si Annalyn kung bakit sila nito sinusundan at kung may kinalaman sila ni Moira sa pagkawala ng lolo Pepe niya. Hindi naman sila sinagot nito at umalis na lang ito bigla. Nagkatinginan si Annalyn at Regan kaya mas lalong lumakas ang kutob nila na may kinalaman ito. Kaya tinawagan agad ni Annalyn ang tita Giselle niya. Sa daan naman habang nagmamaneho si Moira ay nag-aalala si Zoe sa lolo niya dahil simula pa kanina ay hindi pa ito gumigising. Naiinis naman si Moira kay Zoe dahil sobrang natatakot na ito. Sabi niya kay Zoe na okay lang ang lolo niya at wala silang dapat ikatakot dahil hindi naman sila mamamatay tao. Dahil na nga sa pagtatalo nilang mag-ina ay nahuli pa sila ng pulis at masalong nataranta si Zoe kaya pinatabi niya si Moira para huminto.
Nilapitan naman sila ng pulis at humingi ng lisensya ni Moira at habang kausap nila ito, ay bigla naman nagkamalay si Don Pepe at sumisigaw ito ng tulong at narinig naman ito ng pulis kaya tinanong si Moira kung ano ang nasa trunk nila. Walang nagawa si Moira kundi buksan ang trunk at nakita ng pulis si Don Pepe na nagmamakaawa ito na tulungan siya at gusto siyang patayin ng manugang niya. Pero bago pa yun mangyari ay naitimbre na pala ni Belahadja sa pulis na sundan niya si Moira kaya nakilalain niya ito nung makita niya ang lisensya. Nagpakilala ito kay Moira na kasamaan siya ni Belahadja at pinadala siya dito para tulungan sila nito at isa rin palang kasabwat nila. Nabunutan ng tinik si Moira dahil akala nila ay mahuhuli na sila. Dali-dali nilang pinuntahan si Don Pepe sa likod ng trunk at dahil nagising si Don Pepe ay pinukpok nila ulit ito sa ulo para mawala ng malay at pinagtulungan nilang ilipat sa sasakyan ng pulis para tuluyan ng itakas. Kasama si Moira at si Zoe naman ay bumalik sa Apex gamit ang kotse niya. Samantala, sa bahay ni Carlos ay nagsimula na magdatingan ng mga kaibigan at bisita nila at tuwang-tuwa naman si Carlos habang kausap niya ang mga bisita. Nang bigla niyang makita si Lynette na pababa ng hagdan na ang sexy ng suot kaya binati ito ng mga bisita nila. Nainis si Carlos kaya nilapitan niya si Lynette at dinala sa kusina para kausapin kung bakit ganun ang suot niya. Bakit kita ang balikat masyadong revealing, dapat maayos ang suot mo, nakakahiya sa mga bisita. Nagulat naman si Lynette, akala niya ay magugustuhan ni Carlos ang suot niya. Magpapaliwanag sana si Lynette pero sinabihan siya ni Carlos na sundin niya ang sinasabi niya kaya walang nagawa si Lynette dahil bawat sabi ni Carlos ay nagiging sunod-sunuran lang siya. Samantala, pauwi na si Giselle at Robert na makita niyan tumatawag si Annalyn at sinagod naman agad ito ni Giselle. Umiiyak si Annalyn habang sinasabi niya na nawawala ang lolo Pepe niya dahil 2 oras na siyang nag-aantay simula na nag-text ito sa kanya. Naikinabahala din ni Giselle at sinabi niya kay Robert na nawawala ang papa nila. Naikinabigla naman ni Ubeng kung saan naman pupunta ang papa nila. Kaya kinabahan sila baka may nangyaring hindi maganda sa kanilang papa. At isa lang ang naiisip nilang maaaring gumawa nito, si Moira, dahil siya lang ang may motibo. Kinanong ni Giselle si Annalyn kung nasaan siya. Sabi ni Annalyn ay pupuntahan niya si Zoe sa Apex dahil siya ang huling kausap ng lolo Pepe niya at itatanong niya kung anong pinag-usapan nila. Sabi ni Giselle na magkita na lang sila sa Apex at dali-dali namang umalis si Regan at Annalyn para puntahan si Zoe sa Apex. Hinanap agad ni Annalyn si Zoe at nasa lubong niya ito sa hallway at tinanong niya kung nakita niya ang lolo Pepe niya dahil na-miss na nito ang flight papuntang US. Tinagot naman ni Zoe si Annalyn na kung na-miss niya yung flight. Nagulat si Annalyn kay Zoe sa sagot niya dahil parang hindi siya nag-aalala para sa lolo Pepe nila. Nang biglang nakita ni Dr. Joy si Zoe at tinanong niya kung saan ito galing dahil kanina pa siya nito hinaantay. Nalaman ni Annalyn na kararating lang ni Zoe sa hospital at sabay pang sumagot si Zoe at Dr. Joy ng hindi at oo. Biglang napatingin si Annalyn kay Zoe. Hindi alam ni Zoe kung ano ang sasabihin ng dahilan kay Annalyn. Hindi na kaya nila tuluyang makikita si Don Pepe anong gagawin dahilan ni Zoe kay Annalyn. Anong mangyayari sa party ni Carlos? Yan ang ating pakaabangan sa tagpong ito sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.